ay magdidepende sa kanilang mga kilos at gawa. Ikaw lamang po ang mag-guide sa kanila. Nawa, Panginoon, itong mga youth na to, they will take the challenge and they will be responsible and accountable for their life. In Jesus' name, amen. Magsiupo na po tayo. Sino ang may gusto na magkaroon ng magandang buhay? Mahina. Ibig sabihin yung iba lang sa inyo gusto ng magandang buhay at yung iba ayaw. Ganun ba? Ulitin ko tanong ko, sino sa inyo ang nais magkaroon ng magandang buhay? Amen. Amen. So lahat naman tayo gusto ng magandang buhay. Ano ba pag sinabing magandang buhay, ano ba ang napipicture nyo? Anybody can stand up to share yung kanyang opinion. Pag sinabing magandang buhay, ano yun para sa inyo? Sige nga, Jamaica, narinig kita eh. Dalawang bagay. Take note natin yung dalawang bagay na sinabi ni Jamaica. Yung pagiging successful sa life at saka yung, meron pang isa, successful in life at saka may isa ka pang sinabi na kalimutan. Ma-serve yung purpose. Okay? Yes, anybody? Paano ang magandang buhay para sa inyo? Di ba nagtaas ka ng kamay din na? Okay, so halos pareho, di ba? Successful, ang magandang buhay ay ang pagkakaroon ng successful life at yung nagagawa mo yung purpose mo. Meron akong kwento sa inyo na sabi sa Matthew 25 verse 14 to 28. Istorya ito nung tatlong servants. Kung naging familiar na ito sa inyo. Merong isang mayaman, hindi ko na babasahin sa inyo Merong isang mayaman na may mga servant siya. Umalis siya, may balak siyang umalis, pumunta sa ibang lugar, kaya pumili siya among his servants ng 3 at pinagkatiwalaan niya ng kanyang yaman. Yung unang servant, binigyan ng 5,000. Yung pangalawa, binigyan ng 2,000 at yung pangatlo, binigyan ng 1,000 pesos. So, anong ginawa noong umalis na yung mayaman at ipinagkatiwala na yon yung pera na binigay niya, di ba? At yung 3 tao na yon na pinagbigyan niya, may iba't ibang ginawa. Yung binigyan ng 5,000, nagtrabahong maigi. Pinagyaman niya yung binigay sa kanya. Kaya naman, yung 5,000, dumoble, naging 10,000. Same with doon sa binigyan ng 2,000. Dinoble din niya, nagsumikap siya, nadoble rin niya yung ipinagkatiwala sa kanya. Pero, yung isa na binigyan ng 1,000, ano nangyari? Tinago niya lang, di ba? Kasi natakot siya na galawin, kaya tinago niya yung ipinagkatiwala sa kanya. So, nung bumalik yung mayaman, yung rich man, bumalik doon sa kanyang tahanan, tinawag niya yung 3 at tinanong, anong ginawa mo doon sa unang binigyan ng 5K? Anong ginawa mo doon sa ibinigay ko sa iyo? Sabi nung 5K, naku po, rich maamo,
nagsumika po ako. Dagdag na lang to Nagsumika po ako, nagtrabaho po ako maigi, at eto na po, yung binigay niyo sa aking 5K. Ang sabi nung mayaman, sabi niya, wow, ang galing mo naman. Masipag ka, mapagkakatiwalaan ka. Diba? Natuwa. Ganon din yung pangalawa na binigyan niya. Pero dun sa pangatlo, nagalit yung mayaman. Kasi sabi niya, tamad ka. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para kumita man lang ng konti. Kahit kumita man lang ng konti, yung pinagkatiwala ko sa iyong pera. Diba? So, ang bawat isa sa atin, maikukumpira natin, ang mayaman, sabihin natin, yun ang ating Panginoong Hesukristo. At yung yaman na ibinigay sa atin, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng opportunity ng ating Diyos na magkaroon ng buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay ba? Buhay ba? Sabihin mo nga, kung ikaw ba ay nagpapasalamat sa Diyos na buhay ka, sabihin mo nga, thank you, Lord. Diba? Yang buhay na meron ka ngayon, yaan ay isang opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos na mabuhay dito sa mundo. At katulad noong nabasa natin dyan sa Matthew, if you have time, basahin nyo, diba? Katulad nung kwento na nabasa natin, yung iba sa atin binigyan ng 5K, yung iba binigyan ng 2K, yung iba binigyan ng 1K. Natanggap nyo ba yung 5K, yung 2K, and 1K? Taas nga ng kamay kung sino yung nakatanggap nun. Taas! De, mga anak, figuratively lang yun. Kung iintindihin natin maigi, yung 5K, 2K, 1K, yung bawat isa sa atin, binigyan ng kanya-kanyang opportunity ng ating Panginoon. Yung iba, natanong nyo na ba sa sarili nyo, bakit si classmate ang ganda, bakit ako hindi masyadong maganda? Bakit si classmate lumaking mayaman, bakit ako mahirap lang? Natanong nyo na ba yon? Yun yung istorya nung tatlong servant na binigyan ng Diyos ng mga opportunity pero hindi pare-pareho. Kasi hindi naman tayo pare-pareho. Sino nga ba yung maganda sa atin, yung mas angat sa atin? Magtaas nga ng kamay. Wow, humble. Yung iba sa atin maganda, yung iba sa atin matalino, yung iba sa atin galing sa mayaman na pamilya, yung iba galing sa saktong pamilya, yung iba galing sa mahirap. O baka yung iba sa inyo nagtatanong, why am I born like this? Lord, bakit naman ang pangit ko? Lord, bakit naman ang hirap ko? Bakit hirap na hirap yung pamilya ko? Ba? May mga iba-ibang kalagayan tayo dito sa buhay. At minsan nasasabi natin na life is so unfair. Lalo na yung mga nandoon sa pinaka-bottom, nasasabi natin, ang unfair naman. Ang unfair naman ni Lord. Unfair ba si Lord? Meron akong ipapapanood sa inyo. Hinga.
Familiar ba? Sinong may alam ng game na yan? Raise your hand. Anong tawag sa game na yan? Ano? Jenga. Paano laruin ang Jenga? Sige, tayo. Diba? Ang Jenga, thank you Aliyah, yung Jenga, diba, pag nilaro mo siya, tower siya na nakatayo. Diba? So, ang laro niyan, kung sino dapat hindi masira yung Jenga or else tapos na yung game. Okay. Alam nyo ba, kailangan yung naglalaro niyan matalino. Kailangan wise ang naglalaro niyan. Kasi kung ang naglalaro niyan, hila lang ng hila, doon sa naisipan niyang hilain o yung trip niyang hilain, anong mangyayari? Matutumba agad. Alam niyo ba? Ganyan ang buhay natin. Ganyan ang buhay ng isang kabataan. Ang Jenga, may tower. Ang buhay ng isang youth ay parang Jenga tower. Ang ganda. Ang ganda ng tayo niya, di ba? Just like yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ang ganda ng plano ni Lord sa buhay mo. Isipin mo, na yung Jenga na yan, yung buhay mo. Pero, kahit na gaano kaganda, ikaw din, di ba? May pangarap ka. Tinanong ko kayo kung ano para sa inyo ang magandang buhay. Tinanong ko sa inyo kung sino may gusto ng magandang buhay. Di ba? Sabi nyo, lahat kayo. So maganda yung plano natin sa buhay natin. We want to be successful, magawa natin yung purpose natin. Pero no matter how wonderful o kagano kaganda ng iniisip mo, na maging buhay mo, gaano kaganda yung pangarap mo, anak. Anak, kahit gaano kaganda yung pangarap mo, di ba? Pag nagmali ka ng pagpili o paggawa ng desisyon, anong mangyayari? Masisira. Isang maling hila noong board, nagiging maluwag yung pagkilo, yung tower, lumuluwag. At pag lumuwag, magko-collapse yung Jenga tower. Katulad mo, kapag mali ka ng desisyon, mali ka ng pagpili, masisira ang buhay mo. We all know that God has a wonderful plan para sa buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Ang plano ni Lord, ang ganda. Pero dahil maligalig ka, dahil makulit ka, dahil gusto mong masubukan ang lahat dito sa mundo, hindi ka nag-iisip ng maigi, hindi ka nagiging responsable sa buhay mo, hindi ka nagiging accountable sa buhay mo, maaring mag-collapse ang plano, ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang buhay natin is made up, sino yung mga naka-life class? Di ba sinasabi natin sa life class, ang buhay natin, life is the sum of our choices and the decisions that we made. Yung mga gagawin yung decisions right now, it will affect your future. Paano kung mali ka ng decision at ng pagpili ngayon? Anong mangyayari sa buhay mo 10 years, 5 years from now? So naiintindihan nyo ba na napakahalaga na ikaw ay maging responsable sa buhay mo today kahit na young people ka pa lang. Kasi ang mangyayari sa buhay mo 10 years, 20 years, 15 years from now, depende yan sa gagawain mong pagkilos habang bata ka pa o habang nasa teen years ka pa. Makinig, maigi.
Ano ba ang pagkakaiba ng responsibility at ng accountability? Ibig sabihin ng responsibility is the duty or task that you are required or expected to do. Ang responsibilidad ay pagtupad ng obligasyon o pangangalaga kapag nagpapasya ka o gumagawa ng isang bagay. Sinong may hawak ng buhay mo? Sinong may hawak ng buhay mo? Si Lord ang nagpahiram ng buhay mo, pero sinong may hawak ng buhay mo? I want a concrete answer. Sinong may hawak ng buhay mo? Sarili mo. Diba? Ikaw. Ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. At ang sabi, ang responsibility o responsibilidad, ito daw yung pagtupad ng obligasyon. May obligasyon ka ba sa sarili mo? May obligasyon ka ba sa sarili mo? Yung mga sinasabi nyo sa akin, take note of it. Sabi nyo, may responsibilidad kayo sa buhay nyo, sa sarili nyo. Next, accountability. Accountability is the state of being accountable, liable, or answerable. Ibig sabihin, may susunod dyan, ang Tagalog ng accountability ay pananagutan. Ito ay isang tungkulin o responsibilidad na dapat mong gampanan. May pananagutan ka ba sa buhay mo? May pananagutan ka ba sa buhay mo? Kung may pananagutan ka sa buhay mo at may responsibilidad ka sa buhay mo, mahalaga ba yung mga gagawin mong decision ngayon at pagpili? Wala, naglalak. So, tama ba pag sinabi ko na kung may responsibilidad at pananagutan pala ako sa buhay ko, di nakadepende pala yung buhay ko sa akin? Ulitin ko Kung meron kung may responsibility ako sa buhay ko, at may pananagutan ako sa buhay ko, ibig sabihin, nakadepende pala sa akin ang buhay ko, kung anong mangyayari sa buhay ko. So kung anong mangyayari sa buhay nyo, 5 years, 10 years from now, meron bang dapat sisihin na ibang tao? Sinong dapat sisihin? Bakit? Kasi ikaw yung pumili nun, di ba? Ikaw ang gumawa nun kung bakit naging ganon yung buhay mo. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, ano ang dapat mong gawin? Sa level ninyo, kung gusto nyo ng matagumpay na buhay, 5 years, 10 years from now, anong dapat nyong gawin? Dapat mag-aral mabuti. Gusto ko kayo sumagot kasi hindi ko buhay yan. Kayo buhay nyo yan Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, ano ang dapat mong gawin ngayon? Mag-aral ng mabuti. Diba? Ano pa? Kung gusto mo magkaroon ng matagumpay na buhay, ano pa dapat mong gawin? Yung mga dapat matutunan, dapat inaaral natin ngayon. Katulad ng hindi lang pag-aaral sa school, hindi lang yung academics yung dapat natin pinag-iigihan. Ano pa? Kasi meron pang mga bagay na pwede tayong matutunan outside the school. Hindi lang puro academics. Ano yun? Matutong gawain bahay. Matutong maglaba, matutong magluto, matutong mag-alaga ng mga kapatid, matutong gumalang sa mga magulang,
Tama ba ako? Mali. Yung ibang diskarte sa buhay, dapat matutunan na natin. Hindi excuse na bata pa po ako. Dapat naglalaro pa lang ako. Yes, maglaro ka. Yes, makipagkaibigan ka. Pero dapat mo rin matutunan yung ibang mga bagay kung nais mong maging matagumpay sa buhay. At kung ano man yung magiging decision mo sa iyong buhay, kailangan ano man yung maging resulta nun, ikaw ang magiging accountable doon. 'Di ba? Kung ano yung ipamumuhay mo ngayon, kung ano yung pipiliin mong buhay ngayon, kailangan maging accountable ka doon. Halimbawa, dahil para sa'yo, wala naman ang buhay mo, paisi-isi ka lang, pinili mong sumama sa mga barkada, pinili mong sumama sa mga group of friends na hindi naman magandang impluwensya sa'yo. Sinasama ka sa lakwatsa, nagbibisyo kayo, tinatry nyo kung ano-ano mambagay. Yung mga kaibigan na ang pinag-uusapan tungkol sa mga babae, tungkol sa mga lalaki, wala na ibang magandang bagay. Kung yun ang pinili mo, anong mangyayari sa'yo? No, maging realistic tayo. Anong mangyayari sa'yo? Maari kang maging addict, maari kang hindi makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral at maging tambay. Maari kang maging maagang magulang dahil baka mag-asawa ka nang wala sa panahon. At kung mangyari man sa'yo, anong sabi? You have to be accountable. May pananagutan ka. At hindi mo pwedeng ibaling o isisi yon sa magulang mo. Kaya ako nag-asawa ng maaga kasi naman sila mama, wala namang pakialam sa akin eh. Kaya ako sumama sa kaibigan ko kasi wala namang gustong makipag-usap sa akin sa bahay namin, kaya sasama na lang ako sa mga kaibigan ko. At least sila, dinadamayan nila ako. Nagsisession kami, nagiinuman kami, nagkwekwentuhan kami. Hey, young people, you have to be responsible and accountable. Maging responsable ka sa pagpili mo sa kahit na anong bagay at kung ano man ang maging resulta noong ginawa mong pagpili, ikaw ang dapat sisihin, walang iba. Okay? Ulitin ko, ang responsibility, you take the ownership of activities na mangyayari sa buhay mo. Ikaw yung mag-aalaw ng mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo through your choices. So you choose. Gusto mo ng magandang buhay? Gusto mo ng maayos na buhay? Gusto mo ng successful na buhay? Then be responsible. Make the right decision. Make the right choice. At kung nakapili ka na ng decision na yan o ng choice na yan, anuman maging consequence niyan o kalalabasan o resulta ng ginawa mong pagpili o decision, be ready to face the consequence. Whether it's good or it's bad. Yon ang ibig sabihin ng accountability. So, ang responsibility ay yung ikaw yung pipili. Yung accountability, yun yung consequence ng mga actions mo. So kapag pinagsama natin siya, ibig sabihin talaga, I therefore conclude, yung buhay ko nakadepende sa akin. Sabihin mo nga, ang buhay ko depende sa akin. Depende sa choice ko. So help me God.
Nakakatakot, di ba? Isipin mo, sa ganyang edad mo, magdidesisyon ka. Paano kung hindi nabanggit sa'yo na ikaw ay may responsibility sa buhay mo? Eh di gagawa ka na lang ng decision basta-basta. Wala ka nang pakialam, hindi mo na iisipin kung anong pwedeng mangyari sa'yo 5 years, 10 years from now na nagawa mo yung decision na yan. Nakakatakot, di ba? Tapos sasabihin mo, kasalanan ng nanay ko. Kasalanan ng mga kapatid ko, kaya ako naging ganito. No. Kasalanan mo yan. Kasi ikaw ang gumawa ng decision na yan. So, ano ang pwede na, kanino pa tayo dapat maging responsable? Merong mga we are responsible sa mga tao. Yan o. Kanino ba tayo dapat maging responsable? Una, kailangan natin maging responsable sa ating may likha. Sino bang may likha sa inyo? Bakit? Bakit tayo kailangan maging responsible kay God? Kasi yung buhay nyo, yung buhay nyo, hiram lang sa Diyos yan. Anytime, God can take it away. At kung pinahiram sa iyo, di ba kayo, sino nasubukan na nagpahiram ng isang bagay? Anong naramdaman nyo nung ibinalik sa inyo yung hiniram na bagay sa inyo, yung pagbalik sa inyo, pagsoli ng gamit na yon, sira-sira na? Masakit, di ba? Nakakainis. Gusto nyo nang magalit. So imagine, yung buhay na pinahiram sa inyo ni Lord, pag binawi sa inyo ng ating Panginoon, na hindi nyo naman naingatan yung buhay na yan, ibabalik nyo sa Kanya ng wasak. Kasi hindi nyo naprotektahan. Imagine kung gaano kasakit yon kay Lord. So responsibility natin kung anong mangyari sa buhay ng bawat isa sa inyo. Responsibility mo, Dan, kung ikaw ay magiging adik, kung sisirain mo yung katawan mo. Responsibility mo, Jamaica, kung mapapahamak yung buhay mo. Responsibility mo, Rose, kung masisira yung kabataan mo dahil sa mga maling pagpipili mo. May responsibilidad tayo sa naglikha sa atin. Kasi ang nais ng Lord sa'yo, ang ganda. Pero dahil nga maligalig ka, makulit ka, matigas ang ulo mo, sinira mo yung plano ni Lord sa'yo. At isusuli mo yun kay Lord na wasak yung buhay mo. Just imagine how painful it is for God and how painful it is for you. Kasi hindi mo na-enjoy yung magandang plano sa'yo ni Lord. Next, kanino pa tayo may responsibility? May responsibility tayo sa ating mga sarili. Bakit? Kasi, alam nyo, kung ano man ang mangyari dyan sa katawan nyo, sino ba yung unang makakaramdam ng sakit? Sino ba yung sasalo ng lahat ng kamalian na ginawa mo? Di ba ikaw? Aaray ka, di ba? Masasaktan ka. Mahihirapan ka sa maling pagpili mo. Tapos magrereklamo ka kay Lord, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Parang hirap na ako, Lord. Bakit pinahihirapan mo ko? No. Mali yung statement na yun. Ikaw ang nagpahirap sa sarili mo. Paano mo pinahirapan yung sarili mo? Paano mo pinahirapan yung sarili mo? Ano nga yun? Wrong decision. Wrong choice. Hindi ka naging responsible sa buhay mo.
Ano pa? Kailangan din natin maging responsible. Kanino? Sa family natin. Diba? Bakit sa family natin? Kasi kung ano man yung mangyari sa'yo, ang una rin masasaktan, yung magulang nyo. Sa tingin nyo, matutuwa ba sila na makita kayo na yung buhay nyo na pariwara? Matutuwa ba yung nanay nyo na makita na naghihirap kayo? Hindi. So affected yung family natin once na mali yung ating mga pagpili. Ano pa? Kailangan din natin maging responsible sa church and sa community. Lalo na sa church at sa community. Lalo na sa community. Lalo na doon sa mga sinasabi na kilala na nila si Lord. Bakit? Kasi may responsibility tayo. Ang sabi, di ba, once you know Jesus, once you have Jesus Christ in your life, ikaw ay nagiging ilaw ng mundo. So may responsibility tayo sa community, sa mga tao na nasa paligid natin. Ikaw na naka-experience na ng power ni Lord, may responsibilidad ka para maging light of this world at ma-share mo yung goodness ni Lord sa iba. So kanino? Kanino tayo may responsibility? Una, kay God. Pangalawa, sa sarili natin, sa family, sa community, at sa church natin. Alam nyo, ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, di ba? God allows it. Baka sabihin nyo na ganito naman ako, nagawa ko naman yung mga gusto ko, di ba? Nai-enjoy ko naman. Kumbaga, ano ba tawag dito? Isinasantabi nyo yung responsibility ninyo. Sa ngayon, kasi may iba kayong mga priority. Wala kang pakialam. Siguro dahil masama yung loob mo, may galit ka sa magulang mo o may tampo ka. Diba? May mga isinasantabi ka na responsibilidad mo. Kanino nga tayo may responsibilidad? Sa church, sa family natin, sa sarili natin, kay God. Minsan may isinasantabi tayo na responsibility natin kasi akala natin walang epektong mangyayari dun. Pero babalik din sa atin yun, magbabounce back din yun. And too late, pag na-realize mo na sana pala ganito yung ginawa ko. Sana pala hindi ko to ginawa. Sana pala ganito. Sana ganon. Too late na. So hindi, dapat natin, alam mo, yung responsibility, mas malaking, it plays a big role, lalo na ngayon sa inyo, sa buhay nyo, kasi matagal pa yung buhay nyo eh. Kung wise ka talaga, kung gusto mo talaga magkaroon ng magandang buhay, iisipin mo, magdadalawang isip ka, 3 isip, bago mo gagawin ng isang bagay. At uulitin ko sa inyo, kahit na magsikap kayo ng husto, kahit na you will do your best, kahit na magsumikap ka, mag-hard work ka, kahit na anong gawin mo, kapag hindi yan inalaw ni Lord, it will never happen. Masasaktan ka lang. Kasi ang sabi sa Romans 9 verse 16, everything then depends on God's mercy and not on what people want or do. So kahit anong gusto mo sa isang bagay na mangyari at ipupush mo yun, gagawain mo ang lahat. Halimbawa, gusto kong maging ganito.
Gusto kong maging doktor, gagawin mo lahat para maging doktor ka o maging architect ka. Pero kung hindi yun plano ni Lord, it will never happen. Masasaktan ka lang. Ikaw lang ang masasaktan. Anong mangyayari kapag yung mga ayaw magbukas? Yan. What if mali yung nagawa mong decision o choice? Nangyari na ba sa inyo yon? Meron na ba kayong nagawa sa buhay nyo na pinagsisihan nyo? Marami na? Diba? So anong mangyayari kapag gumawa tayo ng mali? Maling desisyon o maling pagpili? Dito nagiging creative tayo pag nakagawa na tayo ng mali. Diba? Nagkakaroon ng blame, katulad ng sinasabi ko, kasi hindi ka na naging accountable. Isinisisi mo na sa ibang tao yung nangyaring pangit sa buhay mo. Sinisisi mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, o kung sa kaninong tao. At hindi ka na makamove on. Nagkakaroon ng denial. Hindi mo na maharap yung realidad. Kasi gusto mong paniwalain yung sarili mo sa isang bagay na nangyari dahil naman din sa'yo. Pinipilit mong pagtakpan yung mali, yung resulta ng maling desisyon mo. Lagi kang may excuse. Tama ba ako? Nangyari na ba dun sa mga nagawa ni mga wrong choice na dito? Lagi kang may excuse. Hindi nangyari ito sa akin kasi ganito eh. Kasi ganyan. Diba? Nag-give up ka na. Simple. May example ako, simple lang. May appointment. Halimbawa, pupunta sa church. Dapat pupunta sa church. May tumatawa na. No. May pupunta sa church. Diba? Eh kaso, nagdadalawang puso. Pupunta ba ako o hindi? Pupunta ba ako o hindi? Nagdesisyon, hindi na lang ako pupunta. Hindi na lang ako pupunta. Nagiging creative. Nagiging creative. Ano kaya ang sasabihin ko kay Ate Claire pag hindi ako nagpunta? Ano kaya sasabihin ko kay Sister Luz na hindi ako po kakapunta? So mag-iisip ng paraan. Sasabihin ko na lang, meron kaming project, meron kaming assignment. O may pupuntahan akong mahalaga, hindi ako pwedeng mag-absent. You are making excuse at paninindigan mo yung excuse na yun. Sasabihin mo, Ate Claire, may pupuntahan akong mahalaga. Hindi ako makakapunta. Sorry. At pangangatawanan mo na yung may pupuntahan ka kahit wala naman. Ayun yung sinasabi na denial. Gumagawa ka na isang kwento to make yourself believe. Gusto mo kasi maging makatotohanan yung alibay mo. Kaya ikaw iniisip mo na talagang meron kang pupuntahan kahit wala naman talaga. Diba? Nangyari ba sa inyo yon? Bakit tayo? Nangyari ba sa inyo yon? Diba? At anong nangyari? Kasi every time na yayayain ka mag-church, every time na yayayain ka mag-cell group, lagi mong sinasabi may pupuntahan akong mahalagang bagay kahit wala. Kasi you made yourself believe na meron ka talagang lakad. So later on, tumagal, nasanay ka na sa pag-i-excuse. Anong nangyari? Napalayo ka na sa church. At nung napalayo ka sa church, napunta ka sa ibang group of people. Ano nangyari sa'yo? Unti-unti ka nang sinira ng kaaway, inilayo sa church. Napunta ka sa wrong people, nakagawa ka na ng wrong choice. Ano ang consequence nun?
Anong pwedeng nangyari yun? Yung kakadinay mo, ayaw mong sumama. Ayaw mong sumama sa paanyaya ni Ate Claire, paanyaya ni Sister Luz. Ano nangyari sa'yo? O mag-wild imagination tayo. Halimbawa, bigla ka na lang nabuntis, bigla ka na lang nag-asawa. O kung doon naman sa mga lalaki, ano nangyari? Bigla ka na lang nabarkada, bigla ka na lang napasubo, nag-try mag-addict, nag-try uminom ng alak, ayaw nang pumasok sa school, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi, nagkamali ka na. At yan ang ginagawa mo. Totoo ba yung sinasabi ko? Nangyari ba yun sa inyo? Pinagsisihan nyo ba? Talaga? So anong gagawin natin? May tanong dyan am I being accountable? Paano natin ma-check sa mga sarili natin kung accountable ba tayo sa mga ginagawa natin? Una, pwede nyo itong tanungin sa mga sarili ninyo. Lagi ba am I looking for someone to blame? Kapag gumagawa ba ako ng decision o ng pagpili, tapos hindi nangyari yung outcome na gusto ko, sinisisi ko ba yung ibang tao? Tanong nyo yan sa sarili nyo. Pangalawa, lagi ba akong gumagawa ng excuse o gina-justify ko yung action ko, yung paalam ko? Pangatlo, in denial ba ako sa nangyayari sa buhay ko? Anong ibig sabihin na in denial sa nangyayari sa buhay ko? Wasak na nga yung buhay mo ngayon, magulo na nga yung buhay mo ngayon, pero mayabang ka pa rin, ayaw mo pa rin bumalik sa church, ayaw mo pa rin makipag-communicate sa cell leader mo, in denial ka pa rin. Kasi pinipilit mo na nasa tamang sitwasyon ka pa, pero sa totoo lang, wasak na yung buhay mo. So kung yan ang nangyayari sa inyo ngayon, hindi kayo giging accountable sa buhay nyo. Mahilig ba kayong manisi ng ibang tao? Mahilig ba kayong gumawa ng excuse? Mahilig ba kayong mag-justify ng action nyo? Mahilig ba kayong, in denial ba kayo sa tunay na sitwasyon nyo sa ngayon? So, paano ba tayo pwedeng maging accountable sa mga actions natin? Bilisan natin. Una, you have to admit your mistake. Kung mali na kayo, i-admit nyo agad yung mistake nyo. Huwag nyo nang patagalin. Unang-una, admit your mistake to yourself. Tanggapin nyo sa sarili nyo na nagkamali kayo para madali kayong humingi ng tawad sa Diyos. Kasi hanggat hindi nyo natatanggap na may mali sa inyo, mahirap kayong lumuhod at humingi ng tawad sa Diyos. Kasi pride yung pumapasok kapag hindi nyo ma-admit yung mali ninyo. Pangalawa, kailangan maging respectful kayo. Respectful dun sa mga tao na ginagawa nyo ng alibay. Isang alang-alang nyo naman sila. Bakit ba kayo nag-excuses? Bakit ba kayo nag-aalibay? Anong dahilan? Sinisira nyo lang yung sarili nyo yun Hindi kayo nagiging accountable. Pangalawa, kailangan nyong maging proactive. Kung magiging accountable tayo, kung kaya natin agad ituwid yung mali natin. Kung iti-take natin yung mali natin at willing tayo to accept correction. Na hindi lang kayo nangingiti. Yung iba sa inyo nangingiti
Yung nangingiti dahil nahuhuli ko yung ano nyo. Nahuhuli ko yung inyong kamalian. Hindi lang dahil kayo ay ganun. Kundi proactive kayo, willing to change. Willing to change doon sa mali na nagawa ninyo. Next. Do your best. Alam nyo, mahirap. Pag nakasanayan mo yung isang bagay na at inuulit-ulit mong gawain, mahirap talaga i-correct yun eh. Kaya kailangan natin ng best effort. Yung determination to correct kung ano man yung mali sa atin. Para maging accountable tayo. Next. Maging honest, kailangan din natin maging honest sa sarili natin. Unang-una talaga yun sa sarili natin, maging honest tayo. Yung sinabi natin, di ba? It's like admitting our mistake. We have to be honest. Then, ask question. Kanino tayo pwede mag-ask ng question? Kung maganda relationship natin sa family natin, sa nanay, tatay natin, pwede tayo mag-ask ng question sa kanila. Sino yung next best person na pwede tayong magtanong? Sa cell leaders natin. Kay pastor, kay Mama Litz. Yung mga tao na meron talagang tunay na pagmamalasakit sa inyo. At hindi dun sa mga tao o kaibigan nyo lang o kasama nyo lang sa kasayahan. Take note, youth, ha? Hindi lahat ng kasama nyo ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi lahat ng sumasama sa inyo sa school, nakikitawa, nakikingiti sa inyo, inaakbayan kayo, sinasamahan kayo, ay may true intention sa inyo. Anong sabi ko kanina sa una-una? You have to be responsible in your life. And part of that responsibility is choosing the people na yung talagang yayakapin nyo. Yung magiging ally ninyo. Ally. A-L-L-Y. Magiging tunay na kaibigan nyo na hindi kayo ipapahamak, kundi sasabihin kung ano man yung kamalian ninyo. Stay focused. Kapag magulo ang isip, pumapasok ang kaaway at nawawalan tayo ng accountability sa kung ano man yung gagawin natin. At pag nawalan ka na accountability, bara-bara ka na lang. Anything goes. Papadala ka na lang sa agos. Diba? Next, don't blame others. Huwag ka naman pa-play pa-victim parati. Diba? Pa-victim. Pa-victim. Lagi mo sinasabi na, ikaw yung kawawa, ikaw may iba naman taong dahilan bakit naging ganyan ka. Yun yung pa-play pa-victim. Dapat, minsan lang tayong biktima. Kapag 2-3 beses ka na naging biktima, anong tawag doon? Katangahan na yon, kabobohan na yon. Ibig sabihin, you are not learning from your mistake. Kaya, don't blame others. Huwag kang laging pa-victim. Pag hindi ka natututo, lagi kang magbi-blame sa ibang mga tao. Don't make false promises. Bakit? Kasi pag gumawa ka ng promise sa isang tao, nagko-commit ka at mapipilitan kang gawain yon, napawalan ka na ng accountability. Kasi kahit na mali yung magiging action mo, kahit alam mong mali yung magiging action mo, gagawin mo pa rin eh. Just to please the person na binigyan mo ng promise. Kaya maging maingat din sa paggawa ng mga promises, sa pagbibitiw ng mga promises. Next. Kailangan natin ginagawa everyday ang maging accountable. Maging maingat sa kilos, maging maingat sa pananalita, maging maingat sa mga desisyon na gagawin. Ginagawa po yun everyday kung gusto natin maging responsible. So, sino ang gagawa ng lahat ng iyon?
Ate Claire? Ang gagawa ng lahat ng iyon ay ikaw. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Hindi ko mabuksan. It starts in you, with you, and from you. Kung makikita nyo, puro you. Puro ikaw. Sabihin mo nga, I am responsible for my life. Ituro nyo yung sarili nyo. Ulitin sa sarili. Wala kang dapat sisihin dyan sa buhay mo, kundi ikaw lang. Kung anong mangyari dyan, ikaw lang ang dapat sisihin. Tandaan nyo, anong sabi sa Jeremiah? May magandang plano si Lord sa bawat isa sa inyo. Ang ganda-ganda ng plano ni Lord. Wala siyang balak na masaktan ka o kung ano pa man mangyari sa'yo. Maganda ang plano ni Lord sa'yo. Alam ko, mga excited pa kayo sa buhay nyo kasi nagsisimula pa lang kayo. Ang sabi nga doon sa Ecclesiastes, ang sabi sa Ecclesiastes 11 verse 9, basahin natin pare-pareho. 1, 2, 3. Ulitin natin. Sabay-sabay tayo. God will judge you for everything you do. God will judge you for everything that you do. God will judge you for everything that you do. Pero anong sabi ni Lord? Enjoy life while you are young. Enjoy life while you are young. Pero, don't forget that God will judge you for everything that you do. Kaya ba natin gawain yon? Na mag-i-enjoy tayo ng buhay natin? Doon sa istorya ng parable of the talents, yung tatlong mayaman, dun sa verse 19, kung makikita natin, dun sa verse 19, binalikan sila nung mayaman at nagkaroon ng pagsusulit o in-account sila kung anong ginawa nila doon sa binagkaloob nung mayaman. Si Lord, binigyan kayo ng kanya-kanyang talento. May matalino, may maganda, may magaling sa sports, may magaling magsalita, may mga bibo sa inyo, mga magaling. Paano nyo ginamit yung talents, yung gift, yung buhay na binigay ni Lord sa inyo? Paano nyo ginamit? Did you enjoy your life? Sa paanong paraan kayo nag-e-enjoy sa buhay nyo ngayon? Naging responsible ba kayo sa mga choices ninyo? I want you to close your eyes. And think of your life right now. Anong klaseng buhay meron ka ngayon?
Naging responsable ka ba sa buhay mo? Naging mabuting anak ka ba sa nanay at tatay mo? Naging mabuting kapatid ka ba? Naging maganda ka bang halimbawa sa mga kapatid mo? Kamusta naman yung relationship mo dyan sa nagbigay ng buhay sa'yo, sa ating Diyos? Naging responsable ka ba dyan sa buhay na binigay sa'yo ni Lord? Meron ka bang nagawang desisyon o pagpili sa buhay mo na sumira sa buhay mo sa ngayon? Yung magandang plano ni Lord sa buhay mo, nangyari ba yun? O baka nung umpisa lang pero ngayon, hindi na. Kasi mali yung nagawa mong desisyon. Think of your life right now. Kung meron ka mang pinagdadaanan sa mga oras na to, dahil sa mali mong desisyon, alalahanin mo rin yun. Maybe God is talking to you right now kasi He wants you to rise up and to take the lead. Kahit bata ka pa, maa-assess mo na kung ikaw ay responsable sa buhay mo. Mabuti ka bang kapatid? Pasaway ka ba sa mga magulang mo? Matigas ba ang ulo mo? Alalahanin nyo, ano man ang mangyayari sa buhay nyo, nakadepende yon sa inyo. So kung may kamalian ka man na nagawa na sa buhay mo, ang sabi, admit your mistake. Be honest with God. Be honest to God. I-admit nyo yun kay Lord. Lord, salamat po sa mensahe mo sa gabing ito. Lord, ang daming kapalpakan sa buhay ko. Ilang years pa nga lang po ako dito sa mundo. 14 years, 16 years, 18 years, 11 years, 13 years. Pero Lord, ang dami ko ng kamalian sa buhay ko. Hindi po ako naging mabuti sa mga kapatid ko. Inaaway ko po sila parati. Hindi ako naging masunurin sa magulang ko. Naging pasaway ako at pabigat sa kanila. Iniiwasan ko yung cell leader ko kasi ayoko, Lord, na pinapakialaman ako. Patawad, Lord. Salamat. Salamat sa salita mo sa hapon na ito. Humihingi ako sa iyo ng tawad, Lord. Kasi ang laki ng pagkakamali ko. Pero Lord, di ba it's not too late para magbago po ako. Mahaba pa yung buhay ko, Panginoon. Nagsisimula pa lang ako sa 10 years ko, Lord. Kaya Lord, tulungan mo ko na maisakatuparan ko yung magandang plano mo sa buhay ko. Tulungan mo ko na maging responsible, maging accountable sa buhay ko. Na Lord, sa bawat decisions na gagawin ko, sa bawat choices na gagawin ko, Lord, lagi kitang iisipin. Lagi kong titignan yung sarili ko 5 years, 10 years from now.
Lord, I want to fully experience yung sabi mo sa Jeremiah 29:11, that you have a wonderful plan for me. Gusto ko yun maranasan, Lord. Help me, God, na maisakatuparan ko yun sa buhay ko. Help me in making decisions. Help me in making choices. Make me responsible. Make me accountable, Lord, sa buhay ko. Papahalagan ko, Panginoon, yung buhay na ipinagkaloob mo po sa akin. Just be with me, Lord. Just be with me, Lord. Ma-renew nila, Lord, yung relationship nila sa iyo, Panginoon. This time, O Lord God, mas intense yung relationship nila sa iyo. They will take your challenge, O Lord God, na sila yung magiging ilaw ng mundo. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat sa iyo, O God.